Minta ng ballpen. Dami yung ballpen sa labas, oh. Magkano lang, 10. Ilan ba yung sulat ni Pablo? Nandiyan nakalagay, ah. Hindi ito sobra. Hindi, sakto yan. 13 books yung, ang tawag dyan, Pauline Epistle. Pauline Epistle. 13 iba, books. Pauline Yan ang sulat ni Pablo, Pauline Epistle. Hanggang Pilimon lang. Yung General Epistle, Hebrew yun kang Job. General Epistle. The letter of Apostle Paul is called the Pauline Epistle. Pauline Epistle. Romans. Yung Hebreo, ang tawag mo sa Hebreo? Amnon yan, Amnon. Amnon. Pero maraming nagsasabi sa scholar ng ang nagsulat si Apostol Pablo. Kasi nga, yung pagkasulat, para ba, Iba-iba ito lang. parang isdisim doon sa mga isinulat niya sa Pauline Epistle. Parang pinagsama mo yung ito tsaka yung meron Tama na yan, ordin niyo yan. Ordin niyo yan. Ordin niyo yan. Old at saka nyo, ito nyo. parehas to, nandun na yung akin. Inabigay ko kasi sa'yo may answer na yan, eh. May sagot yun. Ayan, yung walang mga sagot. Kaya, Nandun na yung akin eh. may answer nga yun, eh. Ano na nga. Oh. Ngayon, dyan nyo malalaman kung nag-aral kayo. Wala sa Old Testament. Hindi mo nakabisarin mo. Old Testament, Law of Moses, 5 books. Diba? Yung kasaysayan, 12 books. Yung tula, 5 books. Tapos yung major prophet, 5 books. Minor prophet, 12 books. So, divided 5 part. Then sa New Testament naman, yung Synoptic Gospel, ilang books yun? 1 books. 4 books. Kasaysayan, ilan yun? 1 books. Pauline Epistle, ilan yun? 13 books. General Epistle, ilan yun? 8 books. And then, sa mga hula, 1 books. Nakalimutan ng Old Testament. Ano? Bakit sinabi the book of Chronicles? Ang ibig sabihin ng Chronicle, kasaysayan yan.
Wala silang pinagkaiba dito sa ano. Kasi sayang ibig sabihin ng chronicle. Wala Joshua hanggang Esther. Mm. Ha? Mm. Sayang din yun. 12 books yan. 12 books. Ah. Aklat ng mga hula. Ito na Job. Awit, Solomon. Ito ay 5 books. 5 books. Awit ni Solomon. 5 books din ang awit ni Solomon. Hmm. 5 books. Proper. Ano yun? Mga tula yan. Poetry. 5 books din yan. Oh, poetry. Magmula sa Proverbs hanggang Awit ni Solomon. Parang pareho lang to. Silang dalawa. Na, Isa lang. ang ano? Diba? Nasa ano ka ba? Old Testament survey? Oo. Oh, ibig sabihin, yung blank dyan, isulat mo. Ay, sagot na nandiyan sa baba. Kung Old Testament survey ka. Ayan. Yung tula pa natin. Ayun yung mga sagot. Yung tula ba yun? Hindi naman. Isulat mo dyan sa blank. May mga blank tayo dyan eh. Oo. May mga Ano? Joshua. Ruth. First 1, Samuel, second Samuel. First King, second King. First Prince, second Chronicle. hindi naman yan eh. Ano ka ba? O sa Misorbi o hindi sa Misorbi? Pagkatapos dito sa linggo, iba na naman. Oh, iba naman. Pero mayroon tayong ano diyan, banibago, yung tinatawag na systematic theology. Systematic. Ayan. Ayan, binigay ko sa iyo. Ayun ang pag-aaralan natin ngayon. Pagkatapos nila dito sa Nangangamuti ako. sa exam nila, exam. Dalawa na kinamote ko, may talbos na nga eh. Na-exam sila. Ay, ngayon ito pag-aaral natin systematic. Oh, yan. Ayan ngayon. Ngayon may mga blank diyan. Sulat mo na. Ang answer nasa kabila. Yan ang answer. Sulat mo diyan sa blank. Kasi kailangan natin magsulat para masanay tayo sa pagsusulat. Ayan, mali. At maiwasan natin ang tinatawag na wrong spelling. Wrong spelling. Nangangamuti talaga ako. Yan yung answer. Sulat mo na dyan sa answer niya. Ayan, Joshua. Nangangamuti tayo. Kalimutan mo na, Lester. Kalimutan mo na. Hindi nga ako nakapag-review. Yung systematic theology natin, meron tayong 13 theology. 13 theology na pag-aaral. Ibig sabihin, hindi ganun kadali, marami. Hindi natin kaya tapusin sa isang pag-aaral yung 13 theology. Hinga ka muna. Hinga ka muna. Ang sa ulo ko. Tsaka katawan ko. Dalawang ballpen. Sa ulo ko. Iba pa na kumunod ko. Nagpipilit yung sarili ko. Mamamatay ako.
Kasi next week, may exam pa rin tayo dyan sa systematic theology. Yung mga sinusulat nyo. Ah! Oh! Nakasaksak ba? Yung kaya lang, yung kaya lang. Hindi naman tayo... Naisulat mo na sa yung mga blank dyan. Oh, Ballpen? mamaya ko na lang susulatan. Hindi ko gamitin. Sulat ko gano'n eh. Saan si Eddie? Unang upo eh. Ha? Unang upo. Boring yun, boring. Parang, Kung walang tirutot yun. parang natsing. Kung walang tirutot yun. Natsing. Hindi yun. Tirutot yun. Tapos ka na, Roy? Tapos mo. Yung kaya ko na sagutan. Ah. Mayroon pagkaan eh. Mayroon pagkaan eh. Iniisip ko na nga eh. Kaya ko na sagutan. Sagutan ko sa likod pa yung kaya. Di ba? Aling? Ayan. Yan. Bye, tubig. Hmm. Akin na. Ilan? Bandi. Ring!
Ibariya ka? Ang kwenta to. Papalitan mo na to. Huwag mo na pigilin ba? Be, palitan mo na yung pera muna. Huwag mo na pigilin. Wala daw balik. Anak, may ano po kayo? Champion Downy? Look. Wala eh. Aray na. Ito yung papagaranti niya yung turno. Yan. Systematic theology. Kung tapos ka na, pwede mo sulatan mo na. Yung block niyan. Ito? Oo. Ang answer nasa ba? May answer dyan sa likod. Oo. Tumudugo ilong ko. Kanina may sagot yun. Kanina may sagot talaga. Mahirap to. Ika, nagkamali ako ng bigay. Puro sagot na ko. Puro sagot na ko. Puro tanong naman yung sagot. Nakalimutan ko na. Sabi ko, Pati ilong ko. ba't parang kulang? Yung pala, yung mga may sagot na nabigay ko eh. Dugo talaga, no? Hindi naman yung nag-aaral lang naman tayo. Wala tayong ano dyan. Sabihin, yung kaya lang natin. Abot lang naman na nakakaya eh. Oo. Imbis Tagalog to, pastor. Wala problema doon. Kabay. Kabay. Ayan. Balilan. Anong? Magkano? Ito maganda, wala sagot oh. 5 piso? Ito, tanong lang, wala sagot eh. Wala pagkukunan. Hindi sagot. Ay, saan? Ito puro tanong lang. Oh, yan. Tama yan. Tama to. Oo. Ito may tanong, may sagot eh. Sabi, yung sabi, abot makakaya eh. Oh, yung kaya lang. Hindi na kaya, huwag na. Ibig sabihin, nag-ano lang tayo kung ano ba yung hanggang saan yung napag-aralan natin. Kung ano yung napag-aralan mo. Ay, may discussion pa ito ngayon. Oh, yung panibago. Yung pag-aralan natin, yung systematic theology. Yung pag-aralan natin yan. Hindi, tapusin muna natin ito yung ano nila. Tapos kaya ko pinasagot sa inyo yung ang answer dyan. Kasi nga, yan din na magiging ano natin sa sunod. Na pag ano natin, bago tayo magdako sa panibagong subject natin, tingnan, magkakaroon muna tayo ng quiz o exam para malaman natin kung nag-aaral talaga kayo. Ano lang naman yan, sa systematic theology, meron tayong 13 theology. 13 theology. Pwede na yan. Namagdugo na yung ulo ko eh. Pastor ah, walang kodi ko yan ah. Kasi wala na sagot eh.
Lagyan ng pangalan niya kasi mag-change court muna kayo para malaman natin kung Masagot nyo na, may iwanan sa doon. Makalalong ano. Mga pwede magpura-pura dito. tapos lagyan nyo ng petsa kung para alam nyo kung kailan kayo nagsimula. Tigtuan mo yan, Pastor. Oo, 31 dahil na yun. 31? Oo. August 31? August 31, 2025. Pero pagtingin nyo sa ano, uy, dito ako nag-aaral. Ganyan. Diba? Sa New Testament survey, ano lang yan, 27 books. Synoptic Gospel, ilang books? Yan. 5 books. 4 books lang yun. Ay, 4 books. Synoptic Gospel. Kasaysayan, 1 books. Pauline Epistle, 13 books. General Epistle, 8 books. Tapos yung hula, mga hula, 1 book, so 27 books. Survey pa lang ito, no? Oo. Testament, New Testament survey. Sabi niya, ano ba yung Synoptic Gospel? So, 4 books mula Mark hanggang ano? Ay, Matthew hanggang ano? Ngayon, oras pa tayo rito. Ha? Ngayon, oras pa tayo. Hindi, tapos na tayo. Isa mo lang. Okay na? Start na tayo? Bigyan yung utang, hindi ko nila yung pag sa nagwala na yan. Oo. Hindi ko nila hagilatin yan, nag-blanco eh. Ako nag-blanco nga ako eh. Oo. Wala mong tayo mayan lang dyan eh. Okay. Sa bibigay ko sa ano to sa ano na yung answer nyo kung ilan yung ano nyo ha. Kung ganyan yung nasagot. Yung lagyan nyo lang yung pangalan para sa sunod na ano. Para malaman natin kung sinong perfect, kung hindi, sinong hindi perfect. Kasi tahimik ka na, utak na rin. Sino mataas sa score? Yung mataas na score. Sa ano pa yung bibigay? Matay ganun. Wala na. Hindi, wala na. Blanco na yun eh. Tapos na yung tuntog na yun eh. Saka pang kukuha, di. Magbilog ka na lang. Yung pag-aaral. Sir, kanina naantok Ano, ako. pass your paper. Tapos na? Siliki na wala. Pass. May pangalan? Hindi tapos o tapos. Lagyan ng pangalan. Meron na. Oh. Pwede. Dapat pala tinandaan ko yung bigay mo. Yung pagkakataon na Hindi, pala. kanina nga, ganun nga eh. Sabi ko, ba't may sagot dito? Oo. Pero hindi ko man ano, ito lang wala sagot talaga to. Hindi, Joshua sa'yo to. Sa'yo yan. Sa akin ito. Oo. Simulat ko sana sa kamay. Hindi ko pala lagyan ng pangalan. Sa'yo na lang yan eh. Sa'yo talaga yun, babayaran mo na kay Pastor. Oo, binayaran mo yan eh. Bayaran mo na pala, ibig kapalit mo pa. Hindi, utang niya raw yan. Wala pang bayad. Walang bayad eh. Ngayon tayo ano. Wala akong paglalagyan. Hindi, ikaw magtabi yan. Ayan, kasi magagamit mo yan. Malaking bagay yan. Oo. Kasi ngayon, pero malaking bagay yan. Ibig sabihin katunayan na nag-aaral ka. Ito ko nga. Saan ka nag-aaral? Nakalagyan naman yan, Disciple of Jesus Christ. Di ba? Ayun, parang disciple. Saka na pala disipulo ni Cristo. Oo. Ni Cristo Cristo. Okay, so tuloy tayo sa pag-aaral. Ang pag-aaral natin yan ay systematic theology. Sino po pwede magbasa? Una. Oo. Systematic technology. At theology pala. Ang salitang systematiko ay ang nangulugan ng
paggawa ng isang maayos na sistema. Ang sistema ay Ang sistematikong sistematikong teorya ay ang paglalagay ng mga katuroang Kristiyano sa isang maayos na sistema upang may paliwanag ng mas malinaw ang mga katuruan ng Biblia. Halimbawa, maraming mga aklat sa Biblia ang binabanggit ang paksa tungkol sa mga anghel. Pero hindi lahat ng aklat sa Biblia ay bumabanggit sa mga anghel. Kaya't ang ginagawa ng sistematikong teorya ay kinukuha ang lahat ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga anghel at inaayos ang mga katotohanang natagpuan at tinawag itong isang sistematikong pag-aaral tungkol sa mga anghel o angelology. Angelology. Okay? Sunod? Ang Sulit ibig sabihin tayo. ng sistematikong teolohiya. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga katuruan sa Biblia at paggawa ng sa kanila ng kategorya. Yan. Una, ano yun? At theology Sige. o theology proper ay ang pag-aaral tungkol sa Diyos Ama. Pangalawa? Pangalawa, sukit na. Christology Yan. naman ang pag-aaral patungkol kay Kristo. So Kristo, anak ng Diyos. O anak ng Diyos. Pangatlo, Hariki. Okay, pangatlo? Pneumatology. Pneumatology. Ang Matology. pag-aaral patungkol sa Diyos, sa Espiritu Santo. Yan. Pneumatology. Theology Pangapat? Ang biology, Bibliology. bibliology, ang pag-aaral patungkol sa Biblia. Sa likod. Yan. Ito yung bago eh. Aral pa itong Soteriology. Yan. Ang pag-aaral patungkol sa kaligtasan. Eschatology naman ang pag-aaral sa mga mangyayari sa hinaharap. Yan. Angelology ay ang pag-aaral patungkol sa mga anghel. Ang demology ay pag-aaral Pa-scan patungkol pa-scan sa ako sa araw mata pa siya. Para ng mga Kristiyano, sa mga demonyo. Ang Kristiyano, Christian anthropology. ay ang pag-aaral patungkol sa tao. At ang Hamar. Amarology, Amartheology. Amartheology, ay pag-aaral patungkol sa kasalanan. Yan ang 10 sistematikong teologiya, na nagpapagsasayos ng mga katuruan sa Biblia. Mga sistematikong teolohiya ay isang napakahalagang kasangkapan upang maunawaan at may turok ang mga katuruan patungkol sa Biblia sa isang organisado at maayos na pamamaraan. Yan. Tuloy. Bilang karagdagan sa sistematikong teolohiya ay mayroon pang ibang mga paraan upang mapag-aralan ang mga katuruan sa Biblia tungkol sa bibliology. Biblical theology. Ito ay